Yes, at welcome sa pinakabago at pinakaunang episode ng Larga na Podcast na nasa labas, ha? Ito po ang episode 16 ng Larga na Podcast. Muli po, Churudy, ang inyong lingkod, Llamador ng Manila Arena, kasama. Ayan, Mark Monreal naman po. Ayan, dito tayo, napakalamig dito, partner. At syempre, Jello Osting, host ng Larga na, at syempre, resident Llamador din ng Manila Arena. At, yes. Napakaganda ng lugar natin ngayon. Wala tayo sa studio. Wala tayo sa studio. Bago to. First out of town natin to. At napagbigyan natin yung request ng mga viewers natin, partner. Eto na. Kasi ang karamihan nilang tanong din, bakit nasa studio lang tayo? May nabasa kasi ako, bakit nasa studio lang tayo? Pwede tayong tumayo sa mga farm. Katulad nito, eto na. Pumalay natin, baka mapunta tayo ng mga iba pang farm, ano? Mag-out of town tayo. Yes, hindi po namin dayuhin yan, ha? At syempre, yung mga upcoming events natin, pwede na rin nating idiga dito. Speaking, no? Yes. At yan, yung ating MBC local band, 3 LMs natin, magsisimula na po yan, ha? September 10, araw po ng Wednesday. Ayan, at yung ating mga champion partner. Yes, sa ginanap na... MBC natin. MBC, Master Breeders' Cup Early Bird Division 11 Stag Derby yan. Kung saan tatlo ang nag-champion. Sino ang first champion natin, partner? Yes, ang unang nag-champion ng victory ni Sir Ombet. Siyempre yung 419 ng ating Among Tose. At siyempre ang pangatlo mula pa Davao, ang Diwas Art Bagani ni Mr. Willie Losada. So lahat po yan mga senyores, lahat po yan ng score niyan mga kalarga na ay 11 points. At talaga namang pinaghandaan na. Napakaganda, partner. Ang daming pumasok sa finals at ang bibigat ng laban. Daming sultado eh. 200, back-to-back yun. 200 plus 5. Nung pre-finals, 65. Nung grand finals, 273. Grabe, ang dami. Tatlo lang ang nag-dominate ng event na lang. So, ayun. At syempre, partner, yung ating ulutan. Yes, ang 2 hits. Double down. Yes, tuwing Lunes na po yan at Huwebes. Starting nung kahapon. September 1. So kung saan 50,000 pa rin po ang ating champion, pag bearing to bearing, 40,000 at 5,500 lang po ang ating minimum bet dyan. Napakagandang palaban po mga Siyempre, senyoras. pasalamatan din natin, partner, yung mga umi-entry at tumatangkilik sa ating 2 hits ulutan, double down. Parami na ng parami. Sa Thursday, partner. Every Thursday. Monday and Thursday. Siyempre, yung pampainit nila doon, pagka malamig yung panahon, yung pampainit nila, pampagising habang nag-uulot, kami nang bahala sa inyo. So at ayan po wala pong entry fee yan sa ating 2 hits double down mga senyores. Meron lang tayong cash band dyan na 5,000. So sa lahat ng mga gustong mag 2 hits, sumali na po kayo, dalhin nyo na po yung pan 2 hits nyo sa Manila Arena. Yes, at syempre, pakilala natin kung sino ang dinayo natin dito sa Tanay. Excited na ako. Yes, pag sinabi mong Tanay, alam mo na kagad Legend ito, pare. Yes, partner. Wala nang ibang papasok sa isip mo, kundi yung ating bisita. Yes, Mr. B-Boy, the Firebird Enriquez. So, palakpakan naman. Yes. Thank you. Magandang araw po, Sir B-Boy. Masaya ako at dumayo kayo dito at nakita naman nyo preskong. Yes, napakaganda ng farm. Ito na yung sinasabi mo kanina, Sir B-Boy, na malinis ang hangin. Oh yes, pampahaba din ang buhay yan dahil fresh talaga. Kaya naisip ko, kinumbinsi ko si Nicole. Ginawa ko, binidyo ko ito para makita niya na pwede nga gawin dito. Umokay agad. So, ayan, nandito na tayo ngayon. Maski tayo, may ibita lang, sabihin lang, dito kayo sa farm. Wala nang ibang isasagot, kundi, po. Na-excite talaga tayo. Na-excite ka talaga para mapasyalan natin itong Firebird Gusto rin namin talaga. Good, thank you. Welcome kayo. Kung may time mamaya, pwede kayong umikot. Makita nyo doon, may 2 ruweda. Tapos kung dediretso at bababa, nandun yung breeding area namin. May indoor brooders, may outdoor brooders, and then
44 breeding yards na maluluwag. Kung mamaya magtutour tayo. Ikot lang, Sir B-Boy, no? Ikot lang, bawal dampot. Bawal dampot ng manok. Pwedeng tumampot pero bibitawan. Kasi ano na ito, 26.5 hectares na gamit lahat. Alpasa ng lalaki, 12 hektarya by section, same age. Hiwalay yung sa babae. 5 hektarya naman sa babae. So, 17 hektarya devoted sa alpasan. Matataas ang mga punong kahoy, nakikita nyo. Kaya malalakas ang mga bagwis nila. Pakpak, takbuhan, habulan, lipad sa punong kahoy. Yun ang sistema namin. Napakaganda sistema. Ayun, at syempre, partner, kikilalanin natin si Sir B-Boy Enriquez. Sa lahat ng mga viewers ng Larga na Podcast, ayan, sa mga hindi pa gaanong kilala yung ating Sir B-Boy, the Firebird Enriquez, ano nga po ba talaga ang tunay nating pangalan, Sir B-Boy? Pangalan ko? Yes po. Leandro Diaz, middle name Diaz, Enriquez. So, ayun. Pero nickname B-Boy. Kasi nung baby ako, yung kapatid kong older sa akin ng 2 years old, hindi niya ma-pronounce yung baby. BB boy. Hanggang sa nasanay, naging B-boy. Ayun. Hanggang sa paglaki, hanggang sa pagtanda, Sir B-Boy. Tala-tala na. B-boy na talaga. Baby pa rin. Oo nga, Sir B-Boy, no? Napansin ko, ang ganda ng pangangatawan ni Sir B-Boy. Ilang taon na ba si Sir B-Boy? 83. Oh, talaga. Tumandang binata. Hindi ako nag-asawa. Batang-bata pa rin. Bata. Hindi halata na Thank you. 83 na eh. 83, parang 38 lang eh, no? Okay ka. Okay ka. May dalawang white kelso ka. Yo! So, saan nga po ba nag-originate yung ating Sir B-Boy Enriquez, sir? Yung saan white kelso. lugar natin? Saan yung pinaka... Yung probinsya niyo po. Probinsya natin. Ang mother ko sa Samar. Dati siyang principal school teacher. Ang father ko naman, nagturo din doon, pero taga Bulacan siya. UP graduate ang father ko. Mother ko masyadong aggressive sa business. Nung kinasal sila, nagbakasakali dito sa Metro Manila. Nagtayo ng maliit na restaurant sa Itiague. Katabi ng Bataan Theater. Ngayon tinawag na ng Clover Theater. Sa sipag ng nanay ko, lumakas. Tapos agresibo, kuha ng mga businesses, mga kantin sa mga malalaking kumpanya. Hanggang sa later on, na-recognize siya, nagtayo rin ng Sulu Restaurant sa Makati. Ewan ko kung inabot pa ninyo yon. Wala na ngayon. Pero kinuha siya ni President Garcia na maging official caterer ng Malacanang. Tinuloy ni President Macapagal. Tinuloy din ni President Marcos. Si Imelda, First Lady, waray din. So, ayun, naging close siya din kay Imelda. So, sa pagka-agresibo niya, nung kailangan ni Imelda, tinayo niya yung Nayong Pilipino, gusto niya magkaroon ng 5-star hotel, andun yung agad ng mother ko, pinautang sa GSIS, Philippine Village Hotel, tinayo, 550 rooms. And then, there was a time na kailangan, nag-host ang bansa natin, time ni President Marcos ng IMF Convention, World Bank Convention. Kulang yung mga 5-star hotels. So nagbigay ng incentive ang presidente na mapapautangin para makapagpatayo. Nandun na naman yung mother ko. Yung Silais International Hotel along Rojas Boulevard. 600 rooms naman yun. So, nung lumaki-laki na ako, nag-aral din ako sa hotel school, nag-training ako sa Hong Kong, doon na assign na ako. Hanggang sa ako naging head ng hotel division. Tapos nakuha ng kapatid ko, brother-in-law ko at mother ko, yung Puerto Azul Beach Hotel at golf course. Naging under din sa akin yung 350 rooms na yon. Mga managers namin, mga professionals, mga taga-ibang bansa, kadamihan puti, pati food and beverage manager, executive chef.
madami rin ako natutunan sa kanila. Hanggang nung nag-retire ang mother ko, binay out ako ng sister ko at brother-in-law ko. Yung anak na nila ang nagpatakbo ng Silahis, tinawag nilang Grand Boulevard Hotel, Philippine Village, pinatakbo rin. Bumalik na lang ang Consulo Hotel. Pero mahilig na ako talaga magmanok. Kasi 8 years old pa lang ako, nahiligan ko na. 8 years old, so yun na yung naging hobbies mo rin. Yung Before naging kasi, hilig mo. restaurant business ang mother ko. Wala pang mga dressed chickens, live chickens galing Bulacan, galing Bicol ang dumadating. Yung mother ko, dahil may restaurant, yung kanin baboy, nagtayo siya ng piggery sa backyard namin sa Kamuning, Quezon City. Yung driver namin, mahilig pinipili niya. Ako naman, bata pa, mahilig ako sa gagambay, naglalaban. Nakita ko, pinayagan ng mother ko, mag-alaga siya ng manok doon sa backyard namin kasi maluwag yung likod. Nakikita ko, nagkaroon na ng interest. So, So doon na, hindi na naalis hanggang ngayon. From Shabu Gamba to Laban yun eh. Di ba? Tapos, kumuha na rin ako ng talisain, inalagaan ko. Ay, ang galing. Tinakas ako. Hindi nagpaalam yung driver ko. Tinakas ako. May tupada malapit doon sa Kamuning. Dinala ako doon. Nilaban namin yung talisain. Bata pa ako. Hindi ko makita. Kinarga ako sa balikat niya para mapanood ko. Ay, ang galing, nanalo. Sigawan mga tao. Ayun na. So, I got hooked for life dahil din doon. So, kumusta yung experience? Pati ako, nagsihiyaw ako. Tuloy-tuloy na. Yung unang maka-encounter kayo sa sport natin, sa nanalo, yung inyong nilaban na manok sa tupada. Ayun ang talagang nag-seal ng parang siniment na yung interest ko talaga. Kaya tuloy-tuloy na. Kahit nung teenager ako, may alaga akong manok. Tapos kaming mga barkada, pagdating ng Sabado, pumupunta kami sa Laloma Cockpit. Ang tawag namin sa Laloma Cockpit noon, doon nagdaan lahat ng mga seniors ko na mananabong. Ang tawag namin dati doon Laloma University. Pagka Sabado, nagtatrabisiya, pusta-pusta. Pag nanalo, may pang good time. Ayun. Tapos yung may alaga ako, yung kaibigan ko na matalik, anak ng Vice President Pilaes, naging siya sa Secretary of basta naging secretary siya. Doon may building sa Padre Paura. Yung tauhan doon, mahilig din magsabong. Siya yung nag-aalaga ng manok namin. Pag sinabi niyang ready na, ayun, tuloy, ulutan pa noon. So, pati barkada nandun kami. Hindi na naalis talaga tuloy-tuloy. Hanggang paakyat na ng paakyat. Kaya medyo bata-bata pa ako. Ang lakas ng loob ko. Lumalaban na ako sa mga big time. Sa junior bracket pa ako, pero sulpot-sulpot, pag may magagaling ako, sinasali ko na rin sa mga labanan na malalaki. Hanggang sa ngayon. So bago talaga nung etong sports natin, yun na talaga yung naging hobbies niya, Sir B-Boy. Talagang yun na. Tapos na-aksidente pa ako. Yung aksidente na yan, sir. Kung probinsya nangyari ito, patay ako sa dami ng dugo. Mabuti, Metro Manila. Ambulansya ako sa Makati Med. Kung probinsya, patay ako. Ano po nangyari sa tinatanggal private derby doon sa kung saan ako nag-aalaga ng manok, tupada. Pero hiningaan ko ng permit sa mayor ng Quezon City, kay Mayor Amoranto. Kasi kung hindi, baka ma-raid. So, ayun, may permit. Nandun, nagpuntahan mga tao, madami nagsali. May mga senador pang sumama doon, si Ramon Mitra, si Aldiger, Congressman Aldiger, nandun din, sumali rin. Si Lisa Galor, Eddie Araneta, kung sino-sino, mga sikat na rin. Si Albano, Congressman Albano ng sa Isabela, ayun, sumali rin yun, nandun din. Tinatanggal ko yung bayna, natanggal na, pumalag. Hawak-hawak ko. Hawak-hawak ko ganyan. Dadamputin ko. Kung nakatingin siya dito sa kaliwa, lilipat ko. Dito ko dadamputin. Hindi, diretso yung
tingin niya. Pag ganyan ko, biglang pumihit. Before I knew it, ayun na. Duguan. Umalis na yung ano. Ang kabitawan ko noon, si Taddy Palma. May-ari ng Santa Monica. Siya pa yung nagpaalala sa akin minsan kasi binisita ko sa Quezon City Administrator siya. Bumisita ako sa opisina niya. Kasi yung subdivision ng Blue Ridge kung saan ako nakatira, meron silang area na gusto lang humingi ng support sa Quezon City, lagyan ng parang sports center. Alam nila ang si Taddy so sinama ako. Siya nagpaalala sa akin, hindi mo ba naalala? Ako yung kabitawan mo na aksidente ka. So tinuloy pa rin yung laban na yun, pero tinornikay na ako, dala ako ng pinsan ko si Boy Diaz. At tinuloy yung laban. Nakwento na lang sa akin, hindi daw nakakilos yung kay Taddy. Pag tutok na ganyan, biglang sharp na sharp yung reflexes niya. Yung moment so nandun na pa rin yun. talaga yung power. Nanalo, pambayad ng pero yung sakit hindi mo mabayaran. So, anong naging epekto sa inyo nung insidente na yun? Nagka-trauma ba kayo? Nagka-phobia ako. Kasi after a year, nagbitaw uli ako. Malaking labanan. Rizal Memorial Coliseum. Kinuha ako ni Amado Bagatsing, father niya ang mayor ng Manila. Yung Rizal Memorial, ginawa naming sabungan. International. So, ako nagbitaw. Nung ako na nagbitaw, doon ko na-realize yung phobia. Nung tinanggal ko yung bayna, kita ko yung talim ng tare. Nagkaroon ako ng flashback. Tumigas yung braso ko, dumilim yung paningin ko. Binagsak ko na lang yung manok. So since then on, hindi na ako nagbitaw. Until inobliga ni Atong ang sa pitmaster na malaki daw, maganda daw kung nakikita yung mga may-ari nagbibitaw. So yun, unang laban namin sa Lipayata yun. May sabungan doon. Nanginginig ako. Malamig ng kamay ko. Pero after that first experience, na-conquer na yung fear. So wala na. So malaking tulong din sa iyo yun, Sir Biboy. Pero nag-aral ako magtari. Namimiss ko yung action sa ruweda. Kasi hindi na ako na pumapasok ng ruweda, hindi na ako nagbibitaw. Ang gusto ko, kasama pa rin ako doon. Pag ikaw pala, ang feeling ko, ewan ko yung iba, no? Pag ikaw naglagay ng tari, pag pumapalo yung manok, gumaganon ako. Parang ako rin, napapaganon ako talaga. Tapos pagka hindi ko nakitang, hindi dumudugo yung kalaban, hindi na tayo, ano kaya nangyari? Ayan, pasok. Pero pag nakita kong pumapatay, wow, yung excitement kompleto. Dahil ako yung nagkabit. Parang extension. Parang ikaw din pala yun. Pero dahil naging busy na sa trabaho, hindi, puyatan, hindi ko na tinuloy. Talagang yung passion nyo sa sport natin ngayon talagang sinapuso nyo na. Oo. All the way. Pati yung mga magazines galing sa Amerika, yung binabasa ko lahat yung kilala ko yung mga sikat na mga breeders doon, lahat ng mga bloodlines, alam ko lahat yung dati. Tapos yung nagkaroon ng World Slasher Cup sa Araneta, kinuha akong co-promoter ni George Nene Araneta doon sa hotel namin sa Sulu Hotel. Tumira yung mga Amerikano na iniimbita namin. Ako nag-host ng welcome party sa bahay namin sa Blue Ridge. Ayan, naging kaibigan ko yung mga kano dahil dun sa hotel tumira. Pagdating ng gabi, may cocktail lounge kami sa baba. Nandun, iniimbita ko lahat, nagiinuman, chicken talk. Tanong ako ng tanong. Yun ang... So, hanggang ngayon, hanggang mamatay ako. Pero matagal pa yun. Matagal pa. Sabi mo nga kanina, Sir B-Boy, hanggang 105 yung gusto. Yun ang target. 38 pa lang 38 pala, marami na. 38 pa lang. Yes, at para lang din sa kaalaman ng mga viewers natin, para lang din sa kaalaman, at naitatanong din nila ito, saan po ang farm location natin, Sir B-Boy? At ilan yung average head count? Ito, nasa Tanay Rizal tayo. Nag-umpisa ito in 1992, nung binili ko ito, 4 hectares. 4 hectares. Tapos unti-unti kong kinuha yung mga kadikit. Ngayon, 26.5 hectares. So, nag-expand Gamit lahat. 76 employees. Konkreto ang mga bahay nila. Libre kuryente, libre tubig. Tapos, malaki ang mga balato nila every end of the month. Pagka lamang panalo. Ayun.
So, kailangan masaya. Ginawang ko rin ng swimming pool dyan. Makikita ninyo, yung mga bata, masayang-masaya dito. Parang pinakamasayang grupong mga bata sa Pilipinas, nakikita ko. Kasi nakikita ko sa kalye naglalaro ng mga bata. Sila ang luwag dito sa gabi. Nandito sila. Tapos may swimming pool pa sila hanggang alas 8 ng gabi. Gamit nila yon. At healthy yung mga bata. Sa umaga, may 2 akong pick-up. Hinahatid pa sila sa school. Mahigit 30 ang mga bata dito. Ewan ko, baka nasa mahigit 40 na. Iba-ibang ages. So, masaya lahat. Pag masaya, maganda ang vibration, may dagdag swerte din yun. Kailangan mga empleyado din masaya para walang nakaw. Kasi siyempre may nagkakamalasakit. Yung number 1 problema ng mga farms, yung nakaw. Kasi minsan itlog pa lang. Kaya egg collector namin, babae. Ako rin na nagtatag ng kauna-unahang babae nagtari sa Pilipinas na naging celebrity. Si Robbie U. Panis. Hanggang ngayon na siya nagtatari. 2 na sila. Pag 2 yung laban sabay, si Sili naman. Nandiyan si Sili. Ayun, silang 2 nagtatari. Babae rin. Kasi may nagsabi rin sa akin, doktor, na kung bakit magaling ang babae magtari, 2 parte ng utak nila ang ginagamit. Tayo mga lalaki, 1 lang. Kaya magaling sila gumamit ng kamay, ng daliri. Maliban doon, pag hindi naman pumupunta na, pag nanalo, magaling, may mga tahor, may runner, aalukin. Kung lalaki yung tauhan ko na handler, madaling matukso. Aalukin 20, 25, 30,000. Pag may babae doon, nababantayan. Tsaka laging tama yung babae, no? Nakakatulong. Tsaka tama yung sinabi ni Sir B-Boy. Mas maganda daw yung egg collector babae. Kasi itlog pa lang, meron ng buyer bababa doon sa breedingan. Inaalok din sila. Tsaka mahingin sila humawak ng itlog. Talagang walang crack. maingat sila umawak. Gentle yung Kaya tama lang. Tama lang talaga. Basta hindi magka-crack yung kung walang pamato. At ito pa, Sir B-Boy, ito rin gustong malaman ng mga viewers natin eh. Saan ba nanggaling yung Firebird? Okay, nung araw, popular yung tatay pa ni Nene Araneta, si Don Amado Araneta, mahilig magsabong. Kanila yung Araneta Coliseum, Araneta Center. Ang entry name niya, Thunderbird. Popular na na sports car ng Ford, Thunderbird. Nung ako naman nasa junior level, nag-uumpisa na ako lumaban sa mga junior derbies, private derbies, paikot-ikot. Nag-isip na rin ako ng entry name. Meron ding sports car ng Pontiac. Firebird naman ang tawag. So yun ang inadapt ko. Sports car din ang sasakyan ng Pontiac. Yung Thunderbird, sports car ng Ford. Ang ganda-ganda nun. Tapos yung Pontiac naglabas ng sports car din nila. Firebird naman ang pangalan. So, yun ang inadapt ko. Hanggang ngayon, yun na. Nung nag-umpisa ka, Sir Bibo, yun na yung naging bansag ng farm natin. Firebird na talaga. Firebird na ever since. Kasi alam mo, partner, pag sinabing Firebird, kilalang kilala eh. Pagdating sa mga white kelso, so ano nga ba yung mga signature lines ng Firebird? Masasabi kong top 3 bloodlines, lahat yan subok. Dahil ayoko mag-aksaya ng panahon ng pera. Kilala ko, madami akong kilalang American breeders. Dati umiikot din ako sa Amerika. Binibisita ko sila, kumukuha ako. So alam ko kung saan ako kukuha. Pero yung naging top 3 talaga, yan, yung white kelso, parang red kelso rin yan. Yung aming tinawag na super sweater. And then yung McLean hats. Super sweater, may istorya din yan. Kung bakit namin tinawag na super sweater. Nagpapahanap ako ng kaibigan ko na balikbayan na mistiso. Tawag nila dito sa Pilipinas, Chuck Norris. Kamukha ni Chuck Norris kasi. Nagpahanap ako sa kanya ng sweater. Si Carol Neswit, nasa bilangguan noon nakulong. So, ang napuntahan niya, yung kaibigan na Meksikano sa California. Nakita niya, kaya doon yung sweater.
Binitaw niya, napakagaling. Angat, ang tindi. Kinuha niya, tawag agad, excitable kasi siya pag nakakita magagaling na manok. Sabi niya, ito na yung magaling na sweater. Nung dumating dito, kadadating lang, tumawag na naman siya, ibitaw mo, sabi sa akin. Sabi ko, wag ka, ang haba ng biyahe, malulumpo ito, baka mamatay. Hindi, sandali lang, basta ibitaw mo. O, sige, binitaw ko, nagulat din ako talaga. Super ganda, super galing. So, tinawag kong super sweater. And then, after a year, pinuntahan din niya yung Meksikanong, kaibigan din itong Meksikano, na meron din ganun. Kita niya. Tinawag din namin. Ayun na, naging super sweater na talaga. Then, meron din siyang nakuhang kay Richard Wilburn, na breeder din sa California, na sweater din, naging 2-time winner sa World Slasher. Brinid ko na rin, nilagay ko doon. Nung nakalaya na si Carol, nabalitaan ko, tinawagan ko si Carol. Tuwan-tuwa siya dahil may mga Pilipinos daw tumatawag sa kanya, umu-order ng super sweater. B-boy, I like that. I like it. The way you name them, super sweater. Sabi ko, Carol, please give me your best sweater bloodline at a trio that I can blend with my super sweater so we can maintain calling them super sweater. Nagpadala. Ang ganda rin at ang galing. So yun na nilaro ko. Doon ko na nilalaro. Iniingatan ko pag nagbe-breed ako dahil nakakayang tawaging super sweater tapos hindi naman ganun kagaling at kakalusog. So iniingatan ko yun, wag masira yung pangalan. Yung marketing din in a way. Yung White Kelso niyo naman po, sir, paano nagsimula yun? Ano yung story ng White Kelso niyo? Okay, throwback yan, babae, may isang galing sa Red Kelso. May isang babae may isang yard naglabas ng babaeng puti. Nagulat ako kung bakit nagkaroon ng puti. Sinita ko yung in charge sa breeding. Sabi niya, sir, imposibleng masalisihan yan sa sistema natin. May trap nest tayo, naka-enclose yan. Talagang lumabas na puti. Ginawa ko, may compilation ako mga magazines galing sa Amerika in my 20s na inipon ko, bookbound, hinanap ko. Nakita ko, in 1954, naglabas kay Walter Kelso ng puti. Si Cecil Davis yung farm manager niya. Ang dami nilang panalo. So, natuwa ako. So, yun na yung pinadami ko. Madali naman padamihin dahil dominante yung kulay, dominante yung galing. At mauutak. Depende sa kilos ng kalaban. Basta nalagay sila sa tamang pointing, nagiging umaatras, nag-iiwan ng paa. And mas mabilis kong napadami, nakakuha ako ng Slim Benoist Kelso. Isang retired basketball player, nakakalimot kasi ako sa pangalan. Kung nakikinig siya, mapapahiya ako sa kanya. Nag-breed sa Arayat, Pampanga. Mamaya baka pumasok sa isip ko. Pumunta dito, kumukuha ng Red Kelso. Nakita niya, may puti na ako. Bago pa lang yung mga puti ko, nung konti pa lang. Binida niya yung kanya. Galing imported trio, galing kay... Ito, ayan, nalimutan ko na naman. Kilalang kilala Slim din. Pinoy. Nagbe-breed sa Batangas eh. So anyway, dalawa yung napili niyang Red Kelso. Sabi ko, kunin mo ng pareho, isa lang bayaran mo, palitan mo yung isa ng puti mo. Sabi niya, sige, okay yun. After 1 week dumating, dala-dala na niya yung kanyang puti. Doon ko blinend. Slim Benoist Kelso. Kay Patrick Puno niya nakuha. Ayaw daw ni Patrick kasi ng mga puti. Pagdating dyan sa mga crosses po, may mga naano po ba kayo na hindi nag-work yung mga tinatrain nyo na crosses? Siyempre, nilagay ko yan kahit anong bloodline. Dominante talaga yung kulay na puti. Lumalabas pa rin puti o sinibalang. Kahit 1/4 na lang yung dugo, lalabas pang sinibalang. Tapos yung galing nandoon pa rin. Kaya naging hulog ng langit yan sa Firebird Game Farm.
yung aming mga white So, Kelso. yun yung naging bread and butter nyo dito. Ayan na talaga yung mga pumupunta dito. Ang mga 80% ng pumupunta dito gustong kumuha. hinahanap. Puti ang hinahanap. Nagsimula po ba kayo as breeder o buyer muna? Laban muna. Laban Tapos ayan, I started fooling around, breed. Ayan. 1972, makikita nyo. Saan ba yun? Ayun. Yun. Sa 1972. international yan, sa Araneta. Paing Araneta ang considered. Noon, puro Bacolod lang talaga noon ang sikat sa mga breeders. Oo. Mainly because number one industry natin then was sugar. Yung mga sugar planters sa Negros, sa Bacolod. So sila yung mga anak ng mayayaman, sila yung may pera, pinag-aral sa ibang mga basa, mga high standard school. Pag uwi nila, nag-graduate na, wala namang ginagawa. So yun, natuto magmanok. Dahil may mga kaya, marurunong, ini-sponsor nila yung mga American sa Bacolod para mag-seminar. Si Mike Ratliff, kung sino-sino. At si Paing naman, dahil kay tiyo niya si Don Amado Araneta, ini-sponsor si Duke Halsey. Naging kaibigan niya si Duke Halsey, pumunta siya sa Amerika, tumira sa farm ni Duke Halsey. Doon siya natuto. Ini-sponsor ko siya sa 72. Walang naglalaban noon ng mga island-born, puro imported. Naniniwala ako sa kanya, island-born yung kanya, mga locals. Nag-champion kami. Ayun. 1972. 1972. So nagsimula po kayo. Nagsimula po kayo lumaban lang. Bago maging breeder. Umpisa na yun. Ano naman yung pinaka-challenging bilang breeder? Yung pinaka-most challenging sa isang breeder? Yung kailangan may proper recording at kailangan masigurong malusog talaga yung mga patubo. May Kaya program. napaka-importante. Kaya mayroon kaming schedule ng mga purga. May purga team ako dito na pag nasa Alpasa, nasa range, every 25 days, pinupurga. Hindi pinapakain, dadating sa umaga, pupurgahin. By section, by age kasi yan. So may record kami. Para siguradong walang bulate. Kasi aagawin ng bulate yung sustansya ng pagkain. Gusto natin, mga warriors yan, kailangan talagang maganda ang buto, maganda ang pangangatawan at lahat para panglaban talaga. So health talaga yung priority niyo dito sa farm. Health talaga. Yun, naniniwala po ba kayo doon sa yung perfect conditioning formula? Kailangan balanse. Pag nakikita ko yung iba, mayroong ibang school, no? Hindi ko alam kung alam nila pagpili ng lalaki. Ang ginagawa lang, ginaganon yung paa, ipuin. Ang hindi yata nila alam, itong hinlalaki na ito, pinapasok dito sa balikat. Kung masikip, malakas itong pakpak balikat. Tapos, yung dulo ng pityo, yung pagitan ng pityo at saka sipit-sipitan, itong maliit ang daliri ko, kailangan hindi ko makasya. Yun, malakas din yun. Tapos kailangan sa pityo, yung laman, may laman. Pag hindi pinakain ng mais or grains sa range, minsan yung mga pityo matutulis na ganyan, kulang ang laman. Pero madami akong alam na, konti lang kilala ko na alam yun. Malamang yung ibang cooking school, hindi ko babanggitin kung ano-ano, yung mga nagtuturo doon, malamang di rin nila alam yun. Ngayon, kung nakikinig sila, meron silang mapipick up. So yun yung naging preference nyo sa pagpili ng isang magandang... lahat yun. Tapos nun, tsaka ako ibibitaw. Ganyan. Ang sa bitaw naman, kailangan unat na unat talaga yung paa. At iba yung nakakauna. Totoo. Hindi, yung iba, yung mga baguhan, nakikita ko, basta nagpaluan sa baba, nagugulat, sumisigaw. Wala yun. Hindi namin binabase yung paluan sa baba. Yung pinabase namin, yung timing at unat yung paa at angat. Pwede mong sirain na yung kalaban, pwedeng kamatayan ng tama o pilay tari na. Pagdating naman, Sir B-Boy, doon sa pagpili ng mga breeding materials nyo, paano ba pumili ang isang Mr. B-Boy Enriquez?
Yung nga, una, siyempre, yung track record ng bloodline, kailangan subok. Kaya sinasabi ko rin sa programa, ngayon pit games ng TV na ang tawag dati sa Tukaan, na kung pipili kayo, kailangan doon sa mga lumalaban talaga sa big time at subok para nakakasiguro kayo. Aalamin nyo kung sino-sino yon, saan ang farm nila, saan makakabili. Tapos, yung nga, nabanggit ko na yung pagpili ng lalaki. Pagpili naman ng babae, kailangan hapit na hapit ang mga feathers. At pag tinignan nyo sa taas, kailangan korting puso. Korting puso. Hindi na yung ganun. Pag hinipo mo, ayan, maganda yung ulo, maliit, pula yung mata, pino yung paa na diretso. Ayun na, yun na siya, korting puso. Korting puso. Saka yung sukat, babalansin din ninyo. Wag na wag kumuha ng labas ang pitso na mamana yun. Pero yung palingang buntot na subukan ko yan, hindi na mamana. Pero yung usli ang pitso na mamana. Yun. Kaya ayun, pag hinipo nyo, mararamdaman nyo agad. Usli yung pitso. No sa akin yun. At saka sa breeding, hanggang 3-way cross lang. Dinadagdagan ko na lang. Sige po. Kasi base sa experience ko ito, hanggang 3-way cross lang. Sinubukan ko yung 4-way cross. Ang gulo ng anak. Iba-iba itsura, iba-iba yung kilo sa bitaw. So never again ako magpo 4-way cross. Hanggang 3-way cross lang. Uniform na yon. Yun o, mas mamimaintain. Mamimaintain na. Yun ang ginagawa ko din. Yes, Sir B-Boy, meron ba tayong mga crosses o bloodlines na sinubukan tapos hindi gumana? Yes, madami rin. Ngayon, nung na-zero in ko na, nilagay ko na rin sa libro ko, yung B-Boy's World of Cock. Para guide ng mga bibili ng libro. Kung saan tugma ang bawat bloodline. So, nilagay ko na rin doon. Example, yung sweater. Ayan, tugmang-tugma yan sa Kelso. Kasi ang nagbalita sa akin yan, si Johnny Jumper, nung binisita ko sa Mississippi, tinanong niya ako kung alam ko make-up ng sweater. Sabi ko, no, I don't. It's basically half yellow leg hats, half Kelso. So you won't go wrong breeding those 3 bloodlines around. No? Ngayon, yung iba namang bloodlines, na sinubukan ko rin i-cross kung saan. Yung sweater naman, maliban sa tugma sa Kelso, bagay din sa Boston Roundhead at sa bulik. Gumagandang bulik pula. So, doon ko na kino-concentrate yung breeding nila. So, habang nagbi-breeding, lalo na yung mga may mahabang experience na breeders, hindi magkakamali yung mga baguhan bumili doon. Alam na niya yung mga ginagawa niya. Nag-eksperimento kaming lahat hanggang sa ma-zero in namin kung saan talaga bagay. So, ibig sabihin, lahat ng labas at kinalabasan ng mga pinalabas nyo, nakalagay sa libro ninyo? Yung mga proven crosses. So, nabanggit nyo na may libro kayo. So, nandun lahat yung mga records nyo. Kung yung lahat ng kaalaman nyo, kumbaga, halos, pati conditioning, feeding guide, vaccination program, proven crosses, and conditioning nandun din. Pati pointing sa araw ng laban. So malaking tulong yun para dun sa mga baguhan na gustong mag-breed. Kaya pag may mga expo, dala-dala ko yun. Ayun. May 500 lang. Pag pinadadala namin sa LBC, may dagdag na 100 pang bayad sa LBC. Nagiging 600. Pwede sila mag-avail sa inyo nung libro na yon. Yeah. Ano pong title nung book nyo? B-Boy's World of Cockfighting. Ayun. Sa mga gustong madagdagan ang kanilang kaalaman sa pagmamanok, pwede kayong mag-avail nung sinulat na
libro ni Sir B-Boy Enriquez, ano? Napakamura. Kumpletuhin na natin. Kompleto Saan yun, po mabibili or makukuha itong mga libro Dito na na ito? lang, kumukontak sa amin, pinadadala namin. Sinubukan ko sa National Bookstore, napakalaki ang hinihingi nila, 60%. Magiging mahal masyado yung libro. Baka hindi ma-afford ng... 60% ang hinihingi nila kung sila magbebenta sa National Bookstore. Tsaka madali na lang naman. So, top up. I-deliver lang. Oo, pwede naman. Tatawag lang, magpapareserve. Tsaka hindi or na mabigat pupuntahan. yun, partner. Libro ng ano yun eh. Oo. B-Boy Enriquez. Lahat ng kaalaman ng isang Firebird, ayan, Sir B-Boy Enriquez, mababasa nila at Based matututunan nila on doon. experience. Yes. Yun yung totoo pa yung mga nakalagay doon. Marami silang matututunan talaga page by page. Malaki yung matututunan. Para doon naman sa mga baguhan, sa mga nag-uumpisa pa lang mag-breed, yung mga bagong breeder ngayon, ano po yung mga i-advise nyo po doon? Sinasabi ko rin na kung hindi naman obligadong bumili ng manok pag pumunta dito. Gusto nilang makita yung farm at magtanong sa akin, welcome sila. So yun madalas kong sabihin yun. Napaka-importante yung planning sa una para hindi magulo. Kaya mukha nitong farm na ito, makikita ninyo dati yung mga fly pens dito sa gilid ng mga bakod para sa loob maluwag yung mga tipis. By section yung mga tauhan, madali, malapit. Meron ako nakitang farm sa isang section napakalayo, nandun yung mga fly pens. Tapos puro tipis naman sa ibang lugar. Ang importante sa manok, niro-rotate sila, binabalasa. Sa amin dito, once a week, every Wednesday, rotation ng mga manok. Kasi ang mga manok, merong namamahay. Parang tao lang ito namamahay. Pagka matagal na sila sa isang lugar, hindi na gumagalaw. Lumalambot yung mga muscles. Kaya kami, 2 years old nila, sinasabak na namin sa labanan ng mga cocks. Yung iba, gusto nila 3 to 4. Sabi ko, pag hindi nyo ginagalaw, bali wala na yun. Nagulang nga, pero ang lambot na ng mga muscle, hindi gumagalaw. Territorial kasi sila. Yes. Pag bagong lugar sila, magalaw. Napaka-importante yun eh. Development din ng mga buto nila, muscles. Pag tumagal na, tamad na. Pagka hindi binabalasa at tumagal na 1 taon, kalahating taon o 2 taon, wala na, kahit magulang siya. Lalabanan ko yung kahit bullstag yung akin. Kasi kailangan may athleticism. Tama. Yung galaw, yung kilos, yung lutong lipad ng... Tapos kaya mapupunan nyo dito, yung tipi namin, extended yung tungtungan, yung perch. At yung conditioning fly pens namin, 84 lahat yan. 7 feet ang taas ng tungtungan at ganyan lang kalapad. Para sa ganon, sanay sila umasinta. Kasi sa laban, ganon din eh. So, sinisimulate ko somehow na sanay sila. Ganon. At pakpak talaga. Kapag nagkondisyon kami, tinutugunan namin talaga yung pakpak. Bilis, lakas ng palo, dala ng pakpak. Pag kulang, pag nagbabasaan na, napapanood ng lahat, hingal na hingal, kulang sa resistensya, tumatalo na lang, hindi na maipukul yung paa. Hindi na kayang tumabla o manalo dahil mahina rin yung pakpak. Kaya yun ang emphasis namin talaga. Pakpak. Sa ngayon, Sir B-Boy, meron na ba kayong mini-mentor pagdating dito sa farm management? Or may idea na kayo kung sinong mag-i-inherit na itong Firebird King Farm? Yung farm manager ko, napakasipag at napaka-honest. Babae si Luni. So, siya na yung magpapatakbo nito. Yung anak ko, na iba ang hilig, mauobliga siya dahil siyang magmamana nito eh. Sayang, ang laki na, 26.5 hectares. At kilala na. Kailangan, nangako naman sa akin, binupuntirya lang niya, lumaban sa Olympic sa LA sa 2028. So yun ang lumalaban siya sa Southeast Asia. Siguro siya isa sa pinakamagaling. Lumalaban siya. Skeet shooting, shotgun. Ayun ang naging hilig. Dati, nung maliit pa siya, dinadala ko dito, nahihiligan na. Pero napuna ko sa kanya, pag may hilig,
Yun na lang ang gagawin. Sabi ko, hindi mag-aaral to. Inalis ko. Ngayon nagsisisi ako, binabalik ko siya. So nangako naman sa akin, pagka nandito sa Manila, ayan, meron akong guest room na siya ang gumagamit. Sa likod lang nito. At meron din sa baba. Pag nag-host kami ng International Derby, kamukha nung nakaraan sa February sa Manila Arena, in conjunction and tie-up with the Pitmaster Group, kausap ko si Eric noon, doon namin ginawa yung Invitational International. So, yung Amerikano, may isa akong guest room sa loob ng bahay, 3 Amerikano tumira dito. Mga manok nila nandito rin. So, uulitin namin ito. Naging partner ko si Doc Ayong Lorenzo. Meron nang nangako na si Dan Miller, yung nag-champion doon sa Manila Arena, at si Chris Copas. Nag-commit sila na 30 Amerikano ang dadating. Wow. Itong dadating na January, right after World Slasher Cup sa Araneta. Napakaganda niyan. Kasi sabik na sabik din sila. Lumalaban na lang sila sa Mexico. Mas gusto nila dito, mas gamay nila, at gusto nila yung mga Pilipino, friendly, hospitable, at mahilig din sa manok. Kaya gusto nila dito. Doon sa Mexico, iba daw ugali ng mga Meksikano. Nabanggit nyo na yun, Sir Bibo, yung international. As a Pinoy breeder, sa tingin nyo, ano yung advantage natin doon sa mga international breeder? Yung may advantage talaga tayo dahil ang mga manok na galing Amerika nag-a-acclimatize. Tama. Tapos sanay tayo sa slasher fighting. Sila, maliit yung, iba yung pagpili nila. Minsan mga medium station, medium high lang yung kanila. Kaya mahirap. Pero nagkataon naman, nag-champion, co-champion, si Dan Miller ng Oklahoma nung February sa Manila Arena. Siya ngayon, dadating uli siya. Rinigaluhan ako, naging kaibigan ko. Rinigaluhan akong 2 tryo. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, wow. Sabi ko, I'll be indebted to you forever. So, naging kaibigan kasi. Pag nananalo siya, dadaan sa akin doon sa Manila Arena. Kakamayan ko, tapos sinasabi ko, cutting is the name of the game. Ngiti siya. Totoo naman. Minsan natatap yung kanya pagdating sa baba, 1 ganun, 2 ganun. Wasak yung kalaban. Cutting talaga, importante. Ayun. So, yung mga paniniwala po ba tayo, Sir Biboy, pagdating dyan sa mga bago yung laban? Yung meron din, pero binabawasan ko kasi kung madami kang pamahiin, ang hirap manalo, ang dami kang iniisip. Lahat ng bagay, pati suot mo, pati yung sino unang lalabas sa cockhouse, may mga ganun eh. Na-zero in ko na din doon. 2 na lang ang pamahiin na tingin kong nag-a-apply sa akin. Dahil noon pala inom ako, dahil sa business, Stargazer Disco, Euphoria Disco, Playboy Club of Manila. Yun doon din ang opisina ko, inom na. Naging alcoholic ako, buti na alis ko na. Pagka yun may hangover ako at may sabon kinabukasan, talagang tali. Hanggang ngayon yun. Maliban doon, pagka naligaw yung papunta sa Sabungan, sinasabi ko sa 3 yung drivers namin. Minsan 2 laban kasi sabay eh. Pag naligaw sa biyahe, papuntang Sabungan, ayun din, malas din. Nangyari lang lately, nagalit ako pero nangyari na eh. Yung ugali naman natin mga Pilipino, yung handler, yung mananari na babae, nakisama, hindi sinabi sa akin. Sabi ko, sasabihin nyo para bawas ako ng... Ewan ko kung bakit. Siguro dahil kailangan dire-diretso. Kung saan yung Sabungan, alamin ng mabuti. At ayoko magbiyahe ng panlaban na manok na maliwanag na. Kasi sinubukan ko minsan, ako mismo nagmaneho. Naririnig ko, pag maliwanag na, maingay na sila, may stress factor na. Gusto, pagka madilim yung biyahe, walang kakibo-kibo, tulog. So, ang target namin, dadating sa Sabungan, 5:30 ng umaga, bago lumiwanag talaga. Para walang stress. Yun ang sistema namin. Pagbiyahe naman sa ibang probinsya, sa Cebu, sa Davao, kung saan, nauobliga rin lumaban pag malaking labanan.
pinipili ko kasi minsan nasa airport ako, nakita ko sa tarmac, yung mga bagahe, papasok sa aeroplano, ang tindi ng araw. Yung mga manok nandun din, ilalaban mo. Pahinga na lang 2-3 araw na pahinga doon sa probinsya. Nai-stress talaga sila. Sayang yung hirap ng pagkukondisyon. Kaya magmula nun, pag nagbiyahe kami ng manok, either alas 4 ng umaga yung flight, or sa gabi. Para walang stress. Tapos namimili ako ng paglalagyan na farm na kung maaari sana may aircon cockhouse. Para kung mainit na, ayokong humihingal sila, pinapasok namin sa cockhouse na may aircon. Ayun, nag-champion kami nung nakaraang taon. August 30 yata sa Cebu. New Star Hotel. Si Looney nagbitaw. Birthday din niya, swerte. Akalain nyo na 165 entries yata, tatlong labanan na solo namin. 6.5. Yung tabla kay Patrick Antonio, kalaban namin. Bukod dun sa top 3 bloodlines na nabanggit nyo kanina, Sir B-Boy, ano pa yung ibang bloodlines na pwedeng i-acquire ng mga buyers dito sa Firebird Game Farm? Meron kaming 2 roundheads, isang Boston roundhead, isang Dan Gray Lazy roundhead, na mga suboklat yun. Tapos meron kaming regular gray, meron din kaming bulik, dome, may Mel Sims Black kami. Meron din kaming ayun, basically yun na. Nandiyan may mga pictures lahat yun. Yung white namin na blend ko sa Slim Benoist Kelso, galing kay Dennis Espino, na retired basketball player. Kaya mas mabilis dumami yung puti. Pero siyempre mas pinaboran ko yung Johnny Jumper na yung original namin. Kaya binabawasan ko minsan pag nagme-mating ako. Sa papel na lang dahil may mga pintas na yung mga manok. Kamukha kanina, tinapos ko na. Itong September 4, magsasalang na kami. 240 na pullets and hens. 44 breeding yards. 44 brood stags and brood cocks. So, yun ang... Sa tingin niyo po, ano yung yung important factor niyo dun sa pagdating sa breeder, handler at yung sa conditioner natin o sa bloodline? Pare-pareho sistema namin. Yung pointing lang nagpagpahinga na kasi nagka-carbo loading kami. Yung bloodline na tinatawag nilang light fowl, mga lazy, roundhead or black, kung mataas ang kasi pagka ganun, kinocross ko sila sa mga McLean namin So minsan, binubusog ng konti o mas madami-dami ng konti yung pakain. Sa araw ng laban, di kami nagpapainom. Yun ang sistema namin sa pointing system. Pero pagka medyo may halong light fowl, hindi nila kayang masyadong magutom o ma-stress, pinaiinom ng konti. Nare-recognize na rin ng mga handlers namin. Ayun. Kilala din nila yung mga bloodlines base sa markings. Tsaka dito sa Kakabitaw, kasi bali 7 ang nagkukondisyon namin. Meron silang tigda 2 whiteboards. Monday and Friday ang bitaw namin, umaga at hapon. Pagka umaga, nilalagyan ko ng target weight. Titimbangin muna. Ima-match muna namin closest weight. Tapos pag na-match na, batch 1 ibibitaw, titimbangin, bibigay sa akin, lalagyan ko ng target weight base sa hipo na gusto ko. May allowance yon dahil pag pinahinga hanggang araw ng laban, bumababa pa sila ng 50 grams. Sa biyahe, magmula dito sa farm hanggang sa sabungan, 15 gramo pa ibababa nila. So yun yung allowance na dinadagdag ko. Para sa araw ng laban, tamang-tama din lang sila. Base sa paghihipo ko yon. Noon, dahil naging kaibigan ko yung mga Amerikano sa Araneta, dahil sa hotel ko tumira at nagkakainuman kami. Pag nakita ko nanalong magagaling, pinupuntahan ko sa cockhouse, hinihipo ko. Ang tukso sa akin noon ng mga mananabong, si Mr. Hipo. Mr. Hipo. Pero manok ang hinihipo ko.
Sana hindi. So, ayun. Kaya nga, ayun na. Ini-impart ko rin yung sa mga tauhan ko. At si Looney, sinasanay ko na rin. Halos nakukuha na niya. Parang nagkakaiba na lang kami minsan mga 20 grams sa hipo. Tapos, bitaw naman yung rating. Lahat naman nakikita na ng lahat. Pag alas talaga, A+ ang rating namin. Para makita namin na consistent. May manok kasi magaling. Tapos, susunod na bitaw, ganun. Ayaw natin ng ganon. So yung hindi masyadong matataas ang rating pero pwede naman sa maliliit-liit na labanan namin sinalaban. Pero pag Manila Arena, dahil nandyan lahat yung mga titinding kalaban, kailangan talagang consistent na magaling. Kailangan na maintain yung performance. Tsaka may mabubugbog ka talaga doon dahil kaya yun ang magandang panuuri ng mga nagmamanok. Pumunta sila sa Manila Arena, mapapanood nila. Matututo rin sila sa mga tsura ng manok, galing ng mga manok, na andoon lahat. Kaya magandang training din yun. Yes, sabi mo nga, Sir B-Boy, may mga ratings ka, may mga plus na gano'n. Pag medyo bumaba, doon na sa mga maliliit na laban. Maitanong ko lang, Sir B-Boy, saan po ba kayo pabor? Doon sa malakihang laban o doon sa mababang laban? Siyempre, pag malaki laban, malaki rin. May mataas yung pot money, mataas yung minimum. Hindi naman ako sugarol. Sinasabi ko nga, huwag sugal, walang yumaman sa sugal. Pero dahil magaling, at gusto ko ring manalo, natutokso ako kuminsan. Pag nanalo, pataas ang pusta ko. Pag natalo, susunod, paurong. Huwag iinit yung tenga na gustong bawiin. Doon malulubog talaga. Kasi baka hindi na swerte, hindi na sharp yung manok. Pwedeng ganon eh. Ang tingin ko sa swerte, sa haba ng pag-experience ako sa sabong, kung lalagyan ko ng porsyento, win or loss, nasa 30% ang element of luck. Sa sarili kong estimate yun. Sa tingin ko. Hindi 50-50. Kasi kung 50-50, magkarakrus na lang tayo. Tama. Kaya tingin ko 30%. Yun ang 50-50 talaga. So, 30%. 30% ako sa luck, sa swerte. Ito, may kasabihan to tungkol sa swerte. Baka hindi pa narinig ni Sir Bibo yung kasabihan ng swerte. Yung tungkol sa malas at swerte ba yan o yung isa? Yung isa. Wag na. Baka sa labas na naman tayo matulog yan. Private. Private. At Sir B-Boy, ano po ba yung pinakasikreto nyo kung bakit hanggang ngayon nire-respeto pa rin po kayo? Tutok talaga. Tutok. Maliban sa experience, sa knowledge, lahat ng bagay, hindi ba malaking bagay yung experience. So hindi natin binabaliwala yon. Kilala ko na rin, ako rin nagbe-breed ng mga bloodlines namin. Yung hindi maayos, inaalis namin. Meron yung isa kong nagtatari na babae, side duty niya, dito rin siya, asawa niya isang conditioner. Ang side duty niya, nililista niya yung nananalo, yung talo. Tapos pag mag-breeding na, tinitimbre niya sa akin, Sir, ito ang daming panalo nito, crosses na ito, o itong mga anak niya. Nire-record lahat yon. Yung isa ba naman na 50-50 lang, o minsan lamang talo, inaalis na namin. Kasi may mga subok na crosses talaga, saka linyada. So, hopefully, taon-taon, pataas ng pataas. Dahil ang labanan dito sa atin, dito sa Pilipinas, pagaling din ang pagaling. Dami natututo. Dahil sa dami ng laban, nahasa lahat. Lahat nag-i-improve. Lahat. Kaya yung ang advice ko sa mga baguhan, kailangan mag-aral ng tama at kumuha ng subok na bloodline at bigyan ng tamang facilities. Dahil warriors natin itong mga manok, napaka-importante yung kalusugan at lakas. Lakas ng pangangatawan para sigurado tayong tapos yung training kailangan alam din nila. And then ang ultimate talaga yung pointing. Pag pinahinga na, nagka-carbo loading kami, tapos sa pointing doon minsan nagkakatalo. Yung temperatura, yung humidity sa aircon cockhouse, doon nagkakamali. Kung matagal kasi na mababa ang humidity, mababa ang temperatura,
pwedeng sa hapon ng laban, magaling pa. Pagdating na ng gabi, maiksi na yung palo. No? Pagka naman kulang sa tamang temperatura at humidity, parang mabigat sila, humihigop ng moisture, hindi makaangat. So, yun ang mga kailangan pinag-aaralan. So, Sa mga cocking school, siguro tinuturo din yun kung meron. Magtanong sa mga may experience. Ako naman, hindi ko naman sinisikreto, hindi ako madamot eh. Kasi gusto kong matulungan din lahat. Sa edad kong ito, gusto kong ma-impart yung knowledge ko sa mga tao. Kaya kung may pumupunta dito, nagtatanong sa akin, sinasabi ko lahat. Pinapakita ko. Tapos kung medyo kaibigan na, sabi ko, pwede yung handler ninyo kasi minsan walang alam. Nagretiro, madaming pera, sabi ko, pwede kong i-train yung tao niyo. May extra room ako dito. Pwede niyang makita yung breathing, yung conditioning. Yun, minsan meron naman pumupunta talaga dito. Nagtatanong, tanong. Dito Tinutulungan ko. Yes, Sir B-Boy. Dito sa sport natin, kung may improvement kayong gustong gawin, ano yung pagbabago na yun na gusto nyong i-achieve? Walang hinto. Siyempre, walang hinto sa subok na mga crosses, mga bloodlines. At wala ring hinto sa pointing. Kasi kung minsan yung handler nagpapabaya, may tendency na tatamad-tamad, hindi natututukan ang gusto yung manok. Hindi nagsasalita kasi yung manok. Puro pakiramdam. Base sa pakiramdam ng hipo. Pero napaka-importante yung humidity and temperature. Pag mataas ang humidity, may moisture na humihigop. Nakakapagtaka kung bakit. Tapos biglang parang bumibigat yung hipo sa ilalim. So, napaka-importante talaga nun. Ito, Sir B-Boy, maraming gustong makaalam. Ano ba yung normal temperature dun sa air condition room tsaka yung normal na humidity? Kasi sa umaga yan, binababa muna namin. Yung humidity niya nasa 69. Ang temperatura niyan malamang nasa mga 73, 74. Pagdating na ng after lunch, hapon, sasalatin namin sa tanghali, kailangan wala nang nasasalat. Pagdating ng alas 11, alas 12 ng tanghali, sasalatin yung butsi. Kailangan wala nang nasasalat. Napaka-importante sa araw ng laban, mabilis yung panunaw. Kaya tuwing 2 oras, nilalabas namin para mag-drop. No? Tapos pagdating ng tanghali, kailangan wala ng laman ito. And pagdating na ng hapon, tinataas na namin pang-maintain. Kasi pag tinuloy na masyadong malamig, masyadong mababa, yung nga nabanggit ko na umiiksi na yung palo, nagda-dry masyado. Kailangan, base sa hipo, base sa droppings, nakikita yon. Tapos kung ayaw umipot, kasi gusto natin mag-empty, may dala kaming inahin. Nasa limber pen siya, lalabas namin inahin. Pag nakakita ng babae, gagalaw yun. Pag galaw gagalaw yung sistema, iipot siya. So yung papel ng inahin sa araw ng laban, pampaipot. Yun lang yun. Hindi pang ibang bagay. Tapos tago na uli yung inahin. So, papunta na tayo doon sa pointing, Sir B-Boy. Ano ba yung indication na talagang yung panlaban on point na? Kailangan malamig ang paa. Ayaw na ayaw kung mainit. Tapos pag nilimber namin, hindi magalaw. Patayo lang yun. Pag nakakita ng manok yun, ganun agad yun. Focus niya. Alisto. Tapos yun, nag-empty siya. Madulas yung balahibo. Ayun, malamig ang paa. On point na talaga. On point na yun. Tapos pag pinalakad mo, gumaganon. At sa ruweda, pag nag-head knocking, yung gusto ko rin yun. Ibig sabihin, pointed alert siya. Alert na siya. Magiging sharp yun. Ayaw Ayaw din natin ng mailap. Kasi walang focus yun. Saka pag hindi sanay sa ilaw, hindi sanay sa ingay, lalo na sa labanan ng mga stags. Kaya kami, sinasanay namin, may radyo kami sa ruweda, may ingay, para nasasanay siya. Hindi siya naiilang. At pag silaw sa ilaw, yan, gumaganong-ganon. Tuwing umaga. Pag laban na, gusto natin 100% focus sa kalaban.
Kasi ultimate na pinaghirapan natin sa breeding, conditioning, pupustahan natin ng pera, kailangan halos 100% siya. So dumating ba sa punto, Sir Biboy, pagdating nyo dito sa farm, yung ilalaban nyo na kinabukasan yung manok, dito handang-handa na. Pagdating dun sa sabungan, sa sport natin, nangyari po ba na nag-off yung manok niya? Pwede. Kung minsan yung dahil sa cock house na may diferensya yung aircon, makitid yung cock house. Kasi kami, tuwing 2 oras, dinadump namin para gumalaw, para umipot. Para gumalaw ng ganun. Pagka masyado makipot, hirap sila. Tapos may problema yung aircon, ayun, nagkakaproblema kami. So nare-resolbahan nyo naman yun, Sir Biboy, na ilalaban nyo? Nangyayari talaga yun. Minsan walang aircon yung cock house. Pag may motel na malapit, kuha na lang ako sa motel, lalakarin yun na lang yung option. Kung hindi, may dalang electric fan. Tapos bukas yung pinto, bukas yung bintana para umaagos yung hangin. Pero yung electric fan, hindi direkta sa manok, doon sa wall na umiikot yung hangin. Kailangan na siya. Yun na lang ang remedyo na alam ko na ginagawa namin pag walang aircon. Kung hindi ko lalabanan yung sabungan na walang aircon. Tapos minsan may report sa akin yung handler, "Sir, yung sabungan na yun masyadong mausok, masyadong maingay. Nahihirapan yung manok natin." Sabi ko, "Huwag kayong maglagay huwag niyong piliin yung cock house na malapit sa CR, standbyan ng mga tao, may amoy, at saka yung ingay ng tao na nakakasagabal. Piliin niyo yung malayo-layo at ginhawa yung manok. Napaka-importante ng cock house. Kaya, ayun. Nga, Sir B-Boy, speaking of, kasi pag sinabing Firebird Game Farm, iba na yung tatak niyan subok na Kayo po, Sir B-Boy, sino po ba yung hinahangaan nyo na breeder? Yung sa tingin nyo magaling, bukod po sa inyo. Meron, madami-dami rin, pero number 1 na hinahangaan ko si Patrick Antonio. Matagal na kaming magkakalaban, magkakasama sa asosasyon. Hanggang ngayon, matinding kalaban talaga. May sistema siya, malamang sa pointing din na nakukuha niya. Kaya hindi niya man siya pupusta ng ganung kalaki kung hindi siya sigurado. Kaya ang hirap din kalaban. No? Ayan, tapos sila, madami. Sa pitmaster, ang daming magagaling dyan. Nandyan na yung matitindi. Minsan yung handler nila, kinukuha na nasusulot nila yung magagaling na handler na nakukuha nila. At kung hindi sila madami mag-breed, may mga suki na silang breeders. Nakakontrata na sa kanila. So, yun ang mga nakakalaban namin. Yes, at muli nagpapasalamat tayo at naimbitahan tayo ni Sir B-Boy dito sa kanyang farm. At Sir B-Boy, isa sa mga dahilan kung bakit napipili namin kayo na maging guest sa Larga na Podcast dahil dito sa mga pa-shoutout natin. At katulad nito, saan ito? Request ni James John Gonzalez. Si Sir B-Boy Enriquez naman ang i-guest nyo. Ayun, eto na. Wish granted na. Thank you, James. May mga, kasi gusto nila talaga marami silang matutunan. Yes, at eto mahaba-haba ito. Saan ito? Sa Facebook o sa... ito, Good Day Team Larga na since day 1, pinapanood ko na to. Daming mapupulot as mas nakikilala naming personality na mga dating idols. Ayan, DDH and Sons, idol ko yan. Lalo yung postura or signature na pagbitaw ni Sir Dante Hinlo. Mambudjit naman, sana next. Isa din sa idol ko, ayan, late Mayor Nene Aguilar and sa nadad niya. Mga haba talaga. At isa pa to. Ayan, si Ray. Dami nagre-request, Ray. Parang kasagwa ng pangalan. Basta si Ray. Basta si Ray na. Nakausap na. Ito na. Idol B-Boy naman, mga sir, ang kausapin ninyo. Eto na. Ayan, ito pa. Isa sa mga hinahangaan ko na breeder fighter. Yan si Sir Dante Hinlo. And shoutout po. Sir, larga na. Si Mark June
sumunod. Ayun. sumunod. Shoutout sa iyo. Sumunod ka. Sumunod ka. Ito, appreciation comment naman ito. Marami daw natututunan. Grabe daw si Mr. Agraw Mark Dominic. Maraming salamat. Naman, talaga namang marami silang matututunan gaya nga ng nandito si Sir B-Boy. Sa dami ng sinabi ni Sir B-Boy kanina, imposibleng wala kayong mapupulot na aral doon. Tsaka yung libro, partner, wag nilang kalimutan yung libro ng ating Sir B-Boy Enriquez. Napakamura. Magkano po? 500? 500. Hindi na, sa dami ng matututunan nyo doon. Siksik sa kaalaman, 500 Lahat ng experience ni Sir B-Boy sa pagmamanok, sa pag-aalaga ng manok, nandun sa libro na Nandun na lahat. Kada page may matututunan at may matututunan kayo doon, mga seniors natin. Tsaka yan talagang based doon sa experience, sa mga nangyari sa buong career ni Sir B-Boy pagdating sa sport natin. Hindi lang to, partner, yung basta tumingin sa kisame na, ito magandang, si Sir B-Boy talagang na-experience niya yung mga nakalagay doon. At yung parating na Philippine Breeders Festival, partner. Abangan nyo yan, sa December. Ayan, malapit na yan, mga... Kailan yan? Kalarga na. December 19, 20, and 21. Ayan, abangan po natin yan. Mga partner, yan. lahat ng, halos lahat ng mga breeders na iniidolo natin talagang magkakaroon ng booth dito sa ating Philippine Breeders Festival. Yes, nandun yata si Sir B-Boy. Nandun din kami. Ayun. Ayan, Hindi namin pakakawalan yan. Yun, talaga naman. Saan ba gaganapin ito? sa Gaganapin ito sa SMX. 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 Convention. At December. muli, maraming salamat at any parting words or advice to our viewers ng Larga na Podcast? Actually, nasabi ko ng lahat. Pero yung ang number one, iwasan yung sugal. Walang yumaman sa sugal. Baka diyan kayo maubos at baka malasin din kayo. Kaya siguraduhin nyo lang na healthy sila, maganda, maayos yung facilities ng mga manok dahil parang mga boksingero yan na kinukondisyon natin. Kailangan malakas at lahat. So good luck na lang sa inyo at kailangan subok yung bloodlines. Yun ang mga pinaka-importante rin. Para hindi maaksaya yung oras ninyo, panahon ninyo at pera ninyo. Yes, muli po, maraming salamat, Sir B-Boy Firebird Enriquez. Ayan. Thank you rin. Nakakataba din ang puso na napili ninyo ako. May